beloved Boss Mike Cervera. Sabi naman Yon, so magbabalik po ang The Big V sa Radyo Pilipinas. So naputol tayo kanina. Anong pagkasabi na naman ni Chabit? Actually, nagte-trending ako sa kanya sa personal na bulag ko ha. si Chabit, si Manong Chabit. Sa totoo lang, dapat respeto na to, matanda na ito, no? Kaso nga lang, ang papatulan natin, yung mga sinasabi niya. Bukagi pala to. Di ba? Bakit ano man nangyari doon? Para bang pinipilit ni Chabit, Singson, na si PBBM, may kinalaman dito, siya, Tanakawan. Flood control. Wala namang ibang nagsasabi no, kundi siya lang mag-isa. Hindi. Alam mo yung malupit na ginawa niya? Oo. Di ba, nagpa-interview siya sa Billionaire Channel. Ito, ganun siya. Yung pinakita niya, na ebidensya na magnanakaw daw yung Marcos, yung Guinness Book of Records, naburado na. Bunura na yun yung $5 million to $10 million na most corrupt, basta yun. Ayun yung ginamit niya. Pati yung kaso, na sinampa kay, hindi, complaint pa lang pala yun. Complaint na sinampa kay BBM nung 2016 sa ombudsman. So may nag-complain pero hindi naman nag-proceed yung kaso. Binasa lang ni Chabit yung headline. Pero walang Kasi 'di ba ombudsman, 'di ba? Yung dapat mag-file ng kaso ombudsman sa Sandigan Bayan. Ang nangyari, merong isang grupo na anti-Marcos nag-file ng kaso sa ombudsman na hindi naman nag-proceed. So para kay kay Chabit, ito na 'yon, magnanakaw siya, tagal na. Binasa niya lang yung headline. So, hindi, syempre ang tanong natin dito, ano ba motivation nito? Bakit nakakaganyan yan? Kaya ginagawa niya rin yun kasi sa isip-isip niya, madaling lukuhin yung mga DDS Kasi ganun sila kapag may isinubo sa kanila kahit basura, papatusin nila. Pero dumadaplis lang wala pag sa Chabit Pero alam mo, ang dami nagko-comment sa comment section ng mga video niya. Ayaw maniwala sa kanya. Ay, ganun? Ibig sabihin, hindi rin pala sa pinapaniwalaan. At saka parang wala namang pumapansin. Kasi, tingnan mo yung ginawa niya kay Erap. In the first place, dapat dawit siya dun Kasi siya dun siya yung bagman ni Erap dun sa wedding Kaya siya naging bayani nun kasi siya nag-expose. Akala niya siguro magagawa niya yung magic na ginawa niya dati ngayon. Malabo yan. Kasi kakampi niya si Sara ngayon Parang nangyari din dati, kakampi niya si Gloria. Marami pa kasing natatago nun kasi wala pang social media nun. Yan, malaking tulong talaga madaling Hindi katulad maloko ngayon. noon. Kasi ang manipulated. ni lang. Marami may tatago. TV, radyo at saka Actually, merong siniwalat diyan si Katunying Ewan kong fake news yung sinabi niya. Pero sabi ni Katunying, nung panahon talaga ni Erap, talagang manipulated daw talaga ng ABS-CBN yung balita. Pagpasok pa lang daw niya sa opisina, talagang yung agenda talaga ng mga meeting nila, nakaset na. Nakaset na pabagsakin si Erap. Ganun yung ng flow ng pagbabalita nila. Dati yun, pwede yun. Ngayon, may mga vlogger na ngayon. Malabo na. Kahit sino pwede magsalita, kahit mga viewer natin pwede magsalita. Saka nadidibang agad. Madaling madibang ngayon. Madaling madibang. Oo, nadidibang agad. Pero yung kay Chabit, ba? Kasi may balita rin dito kay Chabit na yung isa sa mga reason kung bakit na siya nakakaganyan, mayroong dang pina-appoint na pamangkin sa PCSO. Tapos tinanggap. Tapos hindi tinanggap. Umuo daw. Umuo. Umuo nung una. Nung eleksyon. Siya ba nagsiwalat? Siya nagsabi nun Siya na ba nagsabi? siya Kita nagkwento mo? nun. Na meron siyang pinakiusap kay PBBM na itong kamag-pamangkin ba? Pamangkin. Na i-appoint sa PCSO. Nakakapagtaka dun. Marami na raw na ipapwesto yan Mga 25 na raw na pwesto niya ni Ngayon sa administrasyon. ni Chabit. Baka kaya nananawa Tanggalin kaya lahat yun. At saka so dapat bawing-bawi na. At saka ito kung halimbawa, meron kang kamag-anak na gusto mong ilapit, no? Hindi nangyari talaga yung reality, hinihingi mong tulong. Sa kanila naman problema kung qualified Bakit ipipinpoint mo yung pwesto, yung PCSO? Pwede mo na sabing, baka pwede mong bigyan ng trabaho itong pamangkin ko, bahala ka na kung saan. Bakit PCSO pinipili mo? Baka malapit sa bahay. Bakit ganun? Diba, no? Doon nagsimula. Saka yung meron pa siyang isa, pinipilit yung nasa Japan daw sila.
Yung Sabi ano, ng yung Congressman di raw siya Sandro pinansin. Marcos, ano ba tawag ni Congressman Sandro Marcos kay PBBM? Parang Dad. Dad. Oh. Dad, ando andun si Manong Chavit. Sabi ro ni PBBM. Di ro pinansin eh. Hindi. May video niyan. Nag-trending Hindi, yan. Siguro kaya ginawa inacting ni PBBM. May dahilan siya. Oo nga. Hindi gagawin ni PBBM na walang dahilan. Siguro baka sunod ng sunod to, may papapwesto na naman to. Kaya siguro di pinansin. No? Nakakasawa na yung pagmumukha nito kahit saan nakabuntot. Kay Pacquiao, bawat laban nakabuntot. Ako kahit saan magpuntang bansa, nakabuntot pa rin. Siguro, kaya inanawa na siguro, hindi na pinansin. Pero ano ito, kasi personal na buhay niya to, pero hindi talaga, siya rin naglabas eh. Ayaw naman natin pag-usapan yung personal na buhay ni Chavit. Siya rin kasi naglabas na yung kinakasama niya pala ngayon, ilang taon? 27 ata? Kinasama niya na pala yan, 14 years old pa lang. Oo, so... Ikaw ba kung normal ka, gagawin mo ba yun? Hindi, napanood mo yung interview na yun? Napanood mo siguro, no? Parang kibuloy? Nakadiri, no? Parang... May asawa ba siya ngayon? Ayun nga yung bata, na 27 years old Bakit data. merong kumakalap na na naghahanap daw ng Ayaw ko sa kanya. Hindi, nananawagan siya na gusto niya para Nadagdagan. para bang... Hindi tayo, wala naman tayo pakialam dyan sa personal niyang buhay. Pero siya rin naman naglalabas eh. Hindi, may papansin. Itinitelevise niya, siya nasa Kaya nga publiko eh. May magre-react, natural naman. Oo, yun. wala man tayo pakialam Ito dyan. yung ilihim niya para hindi pag-usapan. Kaya, Pero ang nakakapagtaka rito kay Manong Chavit, ang tanda na, bakit? Parang ang epal, paano? hindi pa ba siya kontento Hindi sa ka ba kontento doon sa mga narating niya? dinaanan mong politika nung mga kabataan? pinakamayaman, isa sa pinakamayaman sa Ilocos Sur, no? Oo. Talagang matindi yan kasi may sariling yan eh. May sariling zoo sa Ilocos Sur. Tapos meron pa siya sinabi, hindi raw siya natatakot kay PBBM. Ganyang edad mo, kakatakutan ka pa ba talaga? Wala naman nakakatakutan ganyang edad. Ikaw ba ganyang edad mo, may makakatakutan Yung pinakamalupit dito, Chris, no, nung Wala na. nung September 21, akala niya siguro bida siya. Ayan ang pakiramdam niya sa sarili niya eh. Bida siya eh. Pumunta nung rally dun sa EDSA ata yun eh. Bumaba sa EDSA. Sa panagrarallyhan natin, bumaba siya dun. Sabi niya, ba't ganun yung panawagan? Iba-iba. Tapos sinisigaw siya ng mga tao. Ayaw sa kanya ng mga tao, kaya siya umalis. Sinisigawan siya doon. Oo, grabe. Akala mo bida ka, pero pagpunta mo doon, Wala na niya siguro magsalita doon. Iba na kasi yung Tapos, panahon natin ngayon. imamanipulate niya yung mga tao doon na si PBBM. Akala Sigaw siguro resign. niya nung panahon pa to ni Erap. nagulat siya kasi yung sinisigaw ng mga tao, pati si Sara resign. Ba't yun? Ba't pati Sara resign? Sabi niya ganyan. Ano mo napapansin ko ngayon, no? Sa labanan ng politika, parang ang daming gusto makakuha ng credit na sila yung gagawa para si PBBM mapababa. Ayun, sa mga kalaban, no? Parang katulad ito ni Kiko Barsaga. Siyempre nga naman, pag nagtagumpay ka, bidang-bida ka Matinding sa matinding political na yun. Bidang-bida ka sa pamilya Duterte, bidang-bida ka sa mga DDS. Isipin mo, ikaw nagpababa kay... Ikaw ang nagsimula ng pababa si PBBM. Ang dami ang gusto makakuha ng credit niyan. Ang problema, hindi kaya eh. Si Digong nga, hindi kinaya ni Digong eh. Ha? Si Digong nga, hindi kinaya ni Digong. Hindi. Nung nandito si kinaya. Duterte nun, hindi naman niya kinaya. Sabi ko nga, sabi nila weak leader si PBBM. Yun ang akala nyo. Paano masasabing si PBBM weak? Kung ikaw weak leader ka, dapat takot ka. No. Bakit papayag ka na ang isang Digong na makulong sa administrasyon mo? Dapat yung takot Diba? niya nun, baka balikan ako ng mga to. Oy, wag niyo nang idalhin Diba? sa Villamor Airbus yan. Babalikan talaga siya kung tutuusin. Oh. Dapat yun yung fear niya eh. Kasi nagsabi na si Sara eh. Pero mukhang walang takot eh. Di ba nagsabi na si Sara, di ba, na babalikan daw. Hindi. Kahit si Pulong. Sabi ni Sara, sinabi mo. hindi daw siya mahirap daw siya magpatawad. Sinabi ni Sara yan. Wala naman pakialam si PBBM sa feelings niya. kung di siya magpatawad, bahala ka sa buhay mo. Paano pa naging presidente si Sara? Ay, malabo na mangyari. Kahit sa panaginip, di ko na makita eh. Kaya nga. Parang malabo na sa Pero, pinakamalabong... ito yung magandang balita. Kasi ngayon daw, sa panahon ni BBM, magkakaroon ng golden age of transparency. At nakikita ko to ngayon kasi biruin nyo, una yung aksyon ngayon ng Rimulya, bubuksan na yung salin ng lahat ng mga politicians sa publiko. Biruin mo, yung katulad natin, pwede na tayo mag-request. Yes. Tapos magdala lang daw tayo ng 2 ID doon. Halimbawa,
Gusto natin makita yung salin ni Unahin na natin kay Sara, ano? Kayamanan Hindi, ni- Kay Presidente muna. Oo. Kayamanan ni Robin Padilla o kahit na sino. Ito, gusto kong makita. Ito yung ID. Ganun lang gagawin mo. Nung panahon ni PRRD, di ba, tinago yung... Ayun nga, nagtataka nga ako eh. Ano ba Hindi. talaga yung rason? Yun yung naging sukli ni dating Ombudsman Martires sa pag-appoint sa kanya. Itago. Pinotektahan niya yung pamilya Duterte doon sa pagsasarado ng salin. So walang benefits yung taong bayan doon. Sabi ko nga sa iyo, pati dapat si Ombudsman Rimulya, imbestigahan din si Kaya nga dapat nga eh. Reviewin si Martires eh. Di ba yun yung sinabi, sino ba yung Ah. nagsalita nun? Si Kiko Pangilinan ba yun? Na unahin daw. Si Martires, no? Unahin daw siya. Natingnan yung salin. Kaya nga, ito ano naging achievement ni Martires nung umupo siya? Pinalaya yung kay Napolis. Wala eh. 'Di ba? Dapat niya maimbestigahan yun, yung Martires na yun. Kaya nga, tanod bayan ka nga, di ba? Parang hindi ka naman naging Isipin tanod mo, bayan. sasarado mo ang salin sa taong bayan, hindi pwedeng ma-check yung salin ng mga politiko. Tinapoprotekta ka. Correct. Gano'n naman talaga yung ano doon. Oh, di ba? Walang benefits yung taong bayan talaga doon. Oh, 'di ba? walang benefits Di eh. ko nga maintindihan eh. Kung bakit niya ginawa yun. Bakit ginawa? Bakit tinago? Mm. Tapos ngayon, itong galit na galit sila kay Rimulya, ito pang taong to ang magbubuka sa salin ng lahat Baliktad ng nga mga utak politiko. eh, no? Mm. Ano ba itong mga DDS na to? Puro protektan niyo ba yung salin ng mga Duterte? Ito pa maraming tanong, no? Siyempre, pag tinanong kay Martires, may nag-utos ba sa'yo ng ganyan ang gawin mo nung na-appoint ka yan? Wala po. Eh di mas lalo ba't ginawa mo yan? Ibig sabihin, kasalanan mo lahat to. Ba't naisip mo yan na isarado ang salin sa taong bayan? Mm. Hindi ka ba naman tologes, di ba? Wala pala Grabe, nag-utos no? eh, ba't naisip mo yan? Actually, meron silang palusot dyan eh. Pero napakababaw na palusot eh. Na, kasi nga daw, yung salin daw ni, yung namatay na kay Pinoy na Chief Justice, Corona. Ayan, si Corona. O, Kaya ayun daw kasi ginamit na para tanggalin si Corona, salin. Pero mababaw naman na dahilan yun. Dahil lang doon, ayun ang, Tinanggal si Chief Justice Corona. hindi, nagamit sa impeachment. Legit naman ba yung salin? O, totoo yung salin. O, ano problema doon kung legit pa? Kaya nga. Anak ng toko Di ba? Oo nga, kaya Kung nga. legit naman. Tsaka unang-una, pagka naglabas sa salin, galing sa inyo. Mm. O, anong problema kung nagamit yun? Saka, Legit naman. ang tanong dyan, kasi si BBM, willing na ilantad yung salin niya. Mm. Si Sara ba, narinig ba natin? O di kaya... Pilosopo nga yung mga sagot niya eh. DDS? Pilosopo eh. Kung gusto, di ba yung sagot ni Sara kay Ombudsman Boying? Mm. Hindi, itabi niya, hawakan niya, magdamag niyang tingnan. Di ba, ganun yung Kasi parang ganito ganun. yan eh. Magbibigay ang, alimbawa, ikaw si Congressman Takero Miyamoto. Maglalabas ang salin ng ombudsman. Ito, yaman mo, ganito. Explain mo yan eh. Paano mo na-achieve yan sa buong buhay mo? Ano meron ka? Mm. Ganun Correct. yung nangyari kay dating Chief Justice Corona. Oo. Patutunay, ganun lang na patutunayan Hindi mo man lang eh. naman yan eh. Hindi tumugma eh. Oh, kaso diba? pag dito mugma, malalaman pa rin yan. Oh. Kung saan ang pinanggagalingan. Kaya nga sabi nga, natawa nga ako kay kay Amy Marcos. Di ba? Sabi niya, yung kay Martin nga, na maglalabas din daw ng salin si Martin. Maglalabas ba ng totoong ng ilalabas niya ba lahat? In the first place, kailangan mo talaga ilabas lahat. Kasi pag di mo ilabas, mayayari ka. Mahuhuli ka pa rin. Oo. Kasi parang for example yung kay Erap dati. 'Di ba yung mga Erap mansion, hindi niya sinama sa salin. Ang problema, may bahay. Sino may-ari niyan? May property eh. Lalo siyang nadiin. Lalo kang madidiin diyan. Ba't mo sinama 'yan? Oh, 'di ba? Kaya ngayon sa maraming mga DDS, isa pa lang yung pumapalag eh. Si Robin Si pala. Robin Padilla lang eh. Mm-mm. Yung mag-open ng kanilang salin. Lahat tahimik. Si Cheese, no? Dapat Kasi ilabas niya si lahat Cheese. talaga sila tatamaan dyan. Si Cheese, grabe si kay Cheese, no? Yung mga alas. 'Di ba? Ewan ko kung Isa pa lang yan Isa pa lang yan. Yung about sa salin bubuksan na lahat sa publiko na pwede na makapag-access yung publiko. Pero yung pangalawa, mayroon pa. yung Bicam. Sa Bicam, di ba? Yung open Bicam. Ilalay- Si Senador Robin Padilla naman kasi, kaya ganun kalakas loob, yung salin niya, yung yaman niya, ganito. Artista kasi dati. Alam correct. niyang marami na siyang napundar na, kumbaga kay Pacquiao din, di ba? No. Oh, talagang,
Pag si Pacquiao naglabas ng salin, pakialam natin dyan. Oh, talagang mayaman. Talagang ano na yun eh. Ganun tayo dyan. Talagang ano na yun, mayaman na eh. Pero kung dati ka lang mahirap, nasa middle class ka lang, pumasok ko sa politika, bigla ka nagkaroon ng hindi maipaliwanag na kayamanan, doon may problema. Yan si si Congressman Elisan Fernando, tumataba-tabang. Hindi ka tulad kay Senador Robin, talagang yung ano niya sa showbiz, dire-diretso eh. Mula nung bata-bata tayo, talagang marami nang naipon yan. Marami nang yaman yan eh. Kaya nga speaking of Bicam nga ngayon live stream na yung Bicam. Yeah, first time yun, boss. Actually diyan talaga sumasabit yung insertion eh. Yung sa Bicam eh. At saka natawa ako dito kay kay Peter Cayetano eh. Sabi ni Alan Peter, kita mo kung paano siya man dito ba? Sabi ni Alan Peter Cayetano, kapag kaming oposisyon, yung gumawa insertion. Pag kayo amendments. Parang doon pa lang nililito niya ng tao eh. Magkaiba kasi yun eh. Magkaiba yung amendment sa insertion. Di ba kasi yung insertion, nangyayari yan sa Bicam. Yung amendments, pinagdebatihan ng yan, mula first hanggang third reading yan. Alam ng lahat yan. Lantad. O lantad yan. So ito kung ito yung first time na ma-open yung Bicam, marami talagang hindi mag-ano dito, marami tayong matitipid dito. Magbe-behave lahat. Oo. Hindi na yung tipong, ito, sa akin to. Mas ito. maganda pa nga, mabawasan pa Kasi yung nga alam nila naka-telecast na eh. Mapapanood ng buong Pilipinas eh. Buong mundo pa nga eh. So, yung iba dyan, pigil. Hindi sila makakapag dyan. First time ang nangyari. Kaya nga sabi pa ng iba, golden age ang transparency itong panahon natin ngayon. Kasi kung noon, maraming tinatago. Ngayon, maraming binubuksan. Magkano yung budget ngayon? Pinapublic. 6.3, 6.4, ganyan? Yung, Trillion. So, kung tutusin, pwedeng nang bawasan yan eh. Di ba, pwedeng bawasan ng hundreds of billions para konti yung utangin natin eh. Kasi kung ganyan na hindi makakaroon ng insertion, tapos binantay na si DPWH, pwede nang bawasan yung budget na yan. Tsaka ito pa ang isang mungka. Ito sana makarating ito sa Administrasyong Marcos. Ang importante kasi, ito kasi ang mga DD shit, meron pa rin masasabi kay PBBM to. Meron pa rin. Sa radyo tayo. Ay, DDS. DDS tuloy. Ito sorry. Chris. Ito mga DDS na to. Meron pa rin masasabi kay PBBM to. 100%. Kahit anong gawin. Kahit anong... Ang importante, itong si Pangulong Bongbong Marcos, may ginagawang... umuusad tayo eh. Isipin mo, sa mismong administrasyon niya, kahit maapektuhan, nagpa-imbestiga ng malawakang anomaly sa flood control. Di katulad ni Digong, nag-expose lang sa press conference, walang ginawa. Yung Bicam meeting para sa 2026 budget, ila-live stream. Ito ang pinakamaganda. Sana makarating sa administrasyon to. Lahat ng magkakaroon ng project sa bawat distrito sa lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Halimbawa, ito, isang kanto ito, may gagawing proyekto dyan, flood control. I-advertise. Malaking poster. Ayun talaga. Pangalan ng kontraktor, distrito, sinong engineer, anong petsa magsisimula, buwan taon, anong taon matatapos. At magkano ang budget. Para makita ng taong bayan, no? Yung kita talaga. Hindi yung wala, lihim-lihim eh. Sikreto eh. Dapat i-advertise. Malaking yung lahat makikita. Ako rin nagtataka din ako sa mga dati hindi ako naniniwala dyan, pero ako naniniwala na ako ngayon eh. Yung kalsadang maayos sisirain, tapos simentuhan ulit. Kasi ang palusot ng DPWH dyan, engineer kami, alam namin yung ginagawa namin. Hindi mo naman kailangan magiging engineer para makita yung yung kalsadang... Parang doon sa Samar, na natanong ng congressman doon, Sir, bakit tinanong si Bunuan, Sir, bakit yung kalsada namin doon? Kasi pangit talaga ng kalsada doon from Leyte to Samar, from Tacloban. Sabi ng congressman namin doon, Sir, bakit ganon? Yung mga magagandang kalsada namin doon, sinisira. Tapos, yung mga pangit na kalsada, hindi nyo inaayos. Yung reason lang doon ni Bunuan, alam namin yung namin, bali professional, bilang engineer engineer. Kailangan namin talagang, alam mo yun, ang dali lang sabihin yun na kung ano yung rason eh. Nililituhin pa ng ganong klase mga reasoning na porket professional sila, alam nila yung ginagawa nila. Ito talagang DPWH ang gigigil ako dito eh. Kasi matagal na itong nakikita, hindi lang naman sa Samar eh. Lahat ng kalsada na lahat ng tao na Pilipinas nakita yan. Yung crime na yan. Pambihira. Kahit dito sa Metro Manila, di ba?
Bago naman yung kalsada. Ayun, binubutas na naman. Oo nga. Ang bihira. Pero ito pa, maliban sa Bicam na naka-live na, yung isa sa gusto ko dyan, itong blockchain talaga na napag-usapan natin nakaraan, na gusto ng marami, actually, ng mga matitinong opisyal, na i-implement ito sa lahat sa buong national na budget. Yung tipong lalabas pa lang mula po sa national, yung national budget, may i-insert na doon sa blockchain. Nang sa ganun, lahat kita agad kung saan mapupunta. Yung mayor, di na makakapangulimbat dyan. Kasi pag mangulimbat siya, may record doon, hindi mo na pwedeng mabura yun. So, isa yan sa magandang mangyayari kung halimbawa na lang, sa panahon ni BBM, ma-blockchain na ang buong kaperahan ng Pilipinas. Baka kumunti politiko niyan. Pag ganyan naka-transparent yung Ito mga pangyari, may tatanong ako. Meron bang paraan? Kumbaga power ng mamamayang Pilipino para si Pangulong Bongbong ma-extend. Pwede. Charter change. Charter Pirma. change. Kasi bakit nakikita ko kasi parang kung maduduktungan pa yung ni Pangulong Bongbong, yung term niya. Gaganda tayo. Alam nyo kasi, ito yan mapuputol na naman. merong meron ginawa dati yung House dati na pinigilan ng Senate. Senate naman talaga lang. Pero ang problema kasi noon, mukhang sabit talaga kasi, mukhang nautusan. Mukhang nautusan talaga. Pero ngayon, ang maganda kasi dito, kung gusto talaga nating ituloy yung pamumuno ni PBBM, magkaroon ng isang grupo talaga, na grupong, hindi generic yung natural na grupo na hindi binuo ng politiko, no? Tapos, pwede magsimula sa mga vlogger, sa mga supporter. I-extend, no? Magkalap tayo ng pirma. Kasi sa signatories magsisimula yan Kahit ilang signatories kailangan? 1 million? 1 million ba? Di ko, basta ilang milyon. Kaya tanong natin kay Orion yan, mga ilang milyon. Ako pabor ako na i-extend si BBM. Ako, opinion ko to walang kinalaman ang kahit na sino. Kahit yung Radyo Pilipinas, walang kinalaman dito. Opinion ko to na kailangan ma-extend si BBM. Kasi nga, kung ang ipapalit natin kay BBM, magiging tulay lang din para mabalik ang lumang sistema ng korupsyon. Sayang, no? Sayang yung nasimulan. Guys, eto na yun nasimulan na ni BBM. Babalik pa ba tayo sa ginagawa na naman nila noon na pangungurap? Kasi what if bala na si BBM? Tapos pumalit yung isa, yung may topak. No, yung pro-China. Yari na naman tayo dyan. Pero wala na yun. Absuelto yung mga diskaya, absuelto yung mga district engineer, absuelto lahat ng mga buhaya. Maganda yun kasi Harap buhay. maganda kasi yun kasi House Speaker natin nun si Pulong Duterte. Tapos PCO natin nun si Mocha. Magandang setup ito. Tapos yung babalik si Harry Roque sa pagiging spokesperson. Magandang kinabukasan ng Pilipinas nito. Pero seryoso, kailangan talaga kung ako lang tatanungin. Kailangan Pwede yan ma-extend talaga 3 years. Kaya yan 3 years Kaya yan Kailangan lang talaga may magbubuo talaga ng grupo na magsisignatories. Ikaw na manguna. Magkakalat ng pero dapat yung signatories na hindi pwede online signatories Talagang pwede mo tanong si Orion dyan. Bye-bye, ganon. Bye-bye Charter talaga. change talaga ang kailangan dyan. Kung Wala, charter sige. change, ano sa tingin nyo ang kailangan sa Chacha? Ano ba? Gawing Hindi, parliamentary or ano ba? Talaga, parliament. Parliamentary, no? Parliament. So, yun, Para maging... Party system. Party Yun. system. Ito, papabor to. Kahit yung mga DDS na mga dyan, na mga advocate ng constitutional reform, papabor sila dyan. Kasi ito Hindi yung talaga chance. mangyayari yan, yung mga extend one more term kay PBBM. Hindi mangyayari yan. Unless- Kung walang kikilos. Correct. Yun lang yung pamamaraan, mga kababayan, no? Kung gusto natin magtuloy-tuloy itong nangyayari ngayon na pagsupil ni BBM Pero sa lahat ng syempre, mga kurap. hindi rin kadali din yun. Kasi kung makakuha man tayo ng pirma, sa House, mukhang okay na to sa House Sa Senado talaga Sa Senado makakabangga. talaga tayo sasabit. Maraming Pero senador kung talaga. wala rin sila magagawa kung taong bayan ng magkaisa diyan. Halimbawa, dati 'di ba na-push sila dahil sa economic reform. 'Di ba nagkaroon ng charter change yung pirma, 'di ba? Nagpang-abot sa Senado, galit na galit yung mga senador Kasi napuwersa na sila No choice na sila. Doon nga kaya galit na galit sila Dapat kay pala dyan, Romualdez may mga siwa, Luzon, Visayas, Mindanao. No, yan talaga yan. Tsaka syempre, kailangan din ng pondo niyan.
Madaling makakuha ng pondo kung tutuusin kung lumapit ka rin sa mga politician na pabor dyan. Alam ba, may mga kasiwa sa Mindanao, doon sila Ginawa na magpapapirma. nila yan, bro. Ginawa na nila yan. Luzon. 2023 ata, ginawa nila yan. Yun, yung sa perma. O, yung sa pirma, ginawa nila yan. Para, Pero hindi Reform talaga... din. Charter change. Pero hindi Charter talaga lumusot sa Senate. Hindi, lusot na sana yun, boss. Lusot na yun. Wala na silang choice dun, kaya nga nagka-hearing. Ang problema, natanggal kasi Senate President. yung Senate President, si Miguel Zubiri. kaya pala. Yun yung time. Sabi ko, tapos, yun na yun eh. Magkakaroon na ng hearings. Ang alam ko si Anggara nga hawak nun eh. Yung sa sa... Lumusot na pala yun. Lumusot na yun. Ah. Nagkaroon ng... Kaya nga tinanggal nila. Di ba, pinalit si Cheese. Yun na yun. Tinanggal, tapos ayun na. Wala na. Nawala na ng saysay yung Kasi, yun na sana yun eh. Pumupunta na doon yung may mga nagsasalita na, may mga hearing na nagagawin. Tapos sabay tinanggal. Grabing OA ni Aimee nun. Kasi takot sila magkaroon ng parliamentary system. Di ba nga nabanggit yun ni PRRD? Ginawa niyang pangit yung imahe ng parliamentary system na samantalang yung Japan, yung UK, at marami pang mga mayayamang mga bansa, parliamentary system sila. Napapansin nyo yung mga bansang hindi agad pinapalitan na presidente, yun yung matatagumpay. Correct, mayayaman. Kasi Diba, no? hindi ganun kadali Magpalit. Gawa ng reforma. Pagbabago. Halimbawa, mayroong paglago na yung isang bansa tapos biglang papalitan tapos panibagong sistema na naman. So wala, hindi matutuloy Kaya yung maganda rito sa Pilipinas, subukan natin yung hindi 6 years. Kailangan matagal. Hindi, dapat sa Pilipinas, Parliamentary hanggat system. maganda yung ginagawa ng presidente o ng leader, tuloy-tuloy lang. ganyan ang parliamentary Kapag system. palpak, palitan kagad. Ganon. Sa parliamentary system, ganun. Kapag halimbawa, ang galing ng ginagawa mo, nagpa-function ka, magaling yung pinatutunguhan ng Pilipinas, i-elect ka ng partido mo, nang i-elect. Kahit ilang taon pa yan. Kasi ang parliamentary system, meron siyang nakakapag-elect doon ng mga, kahit sabihin na natin na may dynasty, good dynasty kasi ang andon. Hindi tulad sa atin ngayon na presidential system tayo, kahit yung mga dinastiya na mga alam natin na mga corrupt, nakakapang sila kasi wala namang quality leader sa atin eh. Kung sino lang yung sikat, yun lang ang papalo dyan. So yun, tayo? Overtime na tayo. Overtime na pala. So maraming salamat po sa patuloy po na pagsuporta po sa Radyo Pilipinas. So syempre po, ako po si Takero Miyamoto, binabati ko ulit yung magulang ko na sa Iloilo, yung mga kapatid ko na sa abroad, tsaka yung kapatid ko na nasa bakasyon ngayon. Tsaka sa anak, tsaka sa asawa ko. Yan. Ako ito, si Shankay Janjan guys. Maraming salamat po sa patuloy na suporta dito sa Radyo Pilipinas, sa The Big V. And I hope na makasama pa po namin kayo sa mga susunod pa naming Ilang episode na lang tayo. ilang episode na lang. Thank you so much guys. Si Chris. Maraming salamat po. Tuloy niyo lang po yung pagsuporta sa ating Administrasyong Marcos. Salamat sa Radyo Pilipinas. The BB po, sa susunod po ulit. Sa baybayan nyo. Maraming salamat po. Thank you. Good news! Our beloved Boss Mike